Back where it starts. Let us go back to the Garden of Eden, where once God and men fellowship each other, talk to each other face to face, where poverty didn't exist. There is no pain, no sorrows, no problems at all. Only happiness exists. But there is one event that changed it all. Known as sin. Hi guys! Narito muli si Pastor Jason ng Salt of Life Foursquare Gospel of the Philippines. Nangangamusta sa bawat isa. By the way, welcome nga po pala sa aking channel na Spiritual Inspiration that we will talk about spiritual life and music. At meron po tayong interesting topic. Title pa lang, Back Where It Starts. Interesting na. Tayo po ay tuloy-tuloy na. By the way, kung hindi pa po pala tayo nakaka-subscribe sa channel, subscribe na po tayo and click na din na po natin yung notification bell below na sa gayon updated tayo sa mga bagong videos na ating i-upload. Sige po, tuloy na po natin. Back where it starts. Balik po tayo dun sa Garden of Eden. May dalawang event po dito na kung saan naging dahilan ng malaking pagbabago sa humanity, relation ng humanity and God. Now, una, gaya ng sinabi natin, there is no poverty that time. Nakikipag-fellowship sa atin ang Diyos. That time, magkausap ang tao at ang Diyos harapan sa Garden of Eden. Ang lugar na yan ay napaka-memorable dahil diyan nakikipag-usap, nakikipag-fellowship ang Diyos at ang tao. But, in that the same place, diyan din nasira ang relasyon ng Diyos sa tao. Dahil sa disobedience. Dahil sa kasalanan. By the way, ang ibig sabihin po pala, Hebrew word po pala ang Eden, ang word na Eden, at ang ibig sabihin po niyan, a complete place of bliss, where a great delight and in peace. Yan po ang ibig sabihin ng Eden in Hebrew. At ang ibig sabihin naman po ng bliss, yung tinutukoy doon na bliss, o yung great delight, in a delight and in a peace. Ang ibig sabihin naman po nun, a complete happiness, a great joy. Yun pong ibig sabihin ng bliss. Which means, nilikha ng Diyos ang Garden of Eden, dinala ng Diyos ang tao sa Garden of Eden para maging masaya. Yung tunay na kasiyahan, tunay na kagalakan ay maparanas ng Diyos sa tao. Dahil nga, doon nag-uusap ang Diyos at ang tao dati. Kaya talagang nandun yung kumpletong kagalakan, kumpletong kasiyahan. But, gaya nga na sinabi natin, dahil sa kasalanan, nasira ang lahat. Ang relasyon ng Diyos sa tao ay nasira. How sad. Yan ay isang nakakalungkot na bagay na nangyari. Dahil sa kasalanan, ang tao naghihirap. Lingon lang tayo sa paligid natin ngayon. Ang relasyon sa isa't isa, hindi nagiging maayos. Mga pamilyang naghihiwalay, mga nagpapatayan, mga nagnanakaw, mga gumagawa ng kasamaan. But, the original plan of God is not that. Hindi yan itinakda o original na plan ng Diyos nung umpisa. Dahil sa kasalanan, nagbago ang lahat. Ito po ang tanong. Possible po ba na mabalik ang original na plano ng Diyos? Amen ako dyan. Sapagkat ang Diyos ay gumawa ng kapamaraanan nung nasira ng tao dahil sa hindi pagsunod sa Diyos at dahil sa kasalanan, ang relasyon ng Diyos sa tao, ang Diyos ay gumawa ng isa pang kapamaraanan nang sa gayon yung orihinal na plano ng Diyos para sa tao ay muling maibalik. Yan po ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa papanong paraan? Sabi po ng Diyos, John 3:16, ang Panginoon po ang nagsalita dito, kausap niya dito si Nicodemo.
Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan na matatagpuan natin sa langit. Buhay na walang hanggan na inilaan ng Diyos sa atin. Buhay na walang hanggan na sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ating muling makakamtan, na kung saan yung orihinal na plano ng Diyos ay muli natin makakamtan. Yung complete joy, yung complete, perfect happiness ay muli nating makakamit. No? At paano naman po mangyayari yun? Ano naman po yung gagawin natin? Through Christ, gaya ng ating sinabi. Sabi po, sa Romans 10:9, ngunit kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesucristo ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Through our confession, sa pagsasabi natin o sa pagkakonfess natin na si Jesucristo ay Panginoon at buong puso tayong sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, tayo ay maliligtas. Remember this, mga kapatid, bakit kailangan natin na maligtas? Dahil nga sa kasalanan. Dahil wala ni isa sa atin ang matuwid. Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At sabi pa, sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. That through Christ, sa pamamagitan niya, ang buhay na walang hanggan. Ang original na plano ng Panginoon muli nating makakamtan. At sabi pa, sa John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan. May tanong ako, kapatid, nasa ng Diyos Ama? Nasa langit. At para makapunta doon, sabi dito sa passage na to, through Christ Jesus. At sabi pa, sa Gawa 4:12, sa silong ng langit, walang ibang pangalang ibinigay ang Diyos sa ikaliligtas ng tao kundi sa ngalan lamang ni Jesucristo. Kaya talagang through Christ lang ang daan ng kaligtasan, ang daan upang muli, again and again, na i-repeat it again, ng original na plano ng Diyos ay maranasan ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos. At pag tinanggap ng tao ang ating Panginoong Jesucristo, sabi sa John 1:12, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya, kanino? Kay Jesucristo, ay binigyan ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Magiging kabilang tayo sa kanyang kawan, sa kanyang mga anak, na kung saan muli nating mararanasan ang original na plano ng Panginoon. Talagang posible na muling maranasan ng tao ang original na plano ng Diyos. Doon pa lang sa garden. Back where it starts. Kapatid, ito ngayon ang tanong. Are you willing to accept Christ? Gusto mo ba na maranasan ang original na plano ng Panginoon? Kung yung gusto na muli maranasan ang original na plano ng Panginoon, sabi nga, di ba ulit, sa Romans 10:9, kaya na sinabi ko, confess. Confess ng ating mga labi na si Jesucristo ay Panginoon at buong puso tayong sasampalataya na siya muling binuhay ng Diyos. Tayo ay maliligtas. Mararanasan nating muli ang original na plano ng Panginoon. Kaya kung decided ka na, kapatid, na muling maranasan ang original na plano ng Panginoon ng happiness, a perfect happiness, mari lamang na sumabay ka sa akin sa Panginoon. First, accept natin na tayo makasalanan. Gaya nakasaad sa Romans 3:22. And then, accept natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Bubuhos tayong sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos. Sige po, sabay po tayo sa panalangin. Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng ito.
sa mga taong aking nasaktan, sa lahat ng aking nagawang pagkakamali. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Sumasampalataya po ako na ikaw ay muling binuhay ng Diyos at ngayon ay nasa kanang trono ng Ama, diyan sa kanan. Pumasok ka po sa aking puso. Ikaw na po ang maghari sa aking buhay. At turuan mo po ako na masunod ang iyong kalooban. Ito po ang aking dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kung ikaw ay sumabay sa aking panalangin, ngayon pa lang, congratulations sa iyo. Ikaw ay kabilang na sa kawan ng Panginoon. Ikaw ay kabilang na sa mga anak ng Diyos. At mai-experience mo ang original na plano ng Panginoon. Kaya, maraming salamat mga kapatid sa napakagandang topic na ating napag-usapan at nawa, i-share natin ang video ito na sa gayon, marami pang kaluluwa muli ang ma-experience ang original na plano ng Diyos para sa tao. Dahil ang nais ng Diyos para sa tao, mapabuti. Sabi niya nga sa John 3:17, pumarito ang anak ng Diyos hindi upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito. Dahil nais ng Diyos na maligtas ka. Kaya maraming salamat. Share this to your friend, mga kapatid. And again, God bless sa bawat isa. Ito muli si Pastor Jason ng Salt of Life Foursquare Gospel of the Philippines at sa aking channel na Spiritual Inspiration. See you to our next video.